Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Attorney Harry Roque. Dumarami ang sumusuporta kay Eden Santos. Ito, isinare ni Attorney Roque ang post ng The City Post. The National Union of Journalists of the Philippines, or NUGP, stands with the Malacanang Press Corps in opposing the Presidential Communications Office request to remove Net25 reporter Eden Santos from the Palace Beat over an alleged protocol breach. Okay. So, ang Malacanang Press Corps nagpahayag na ng kanilang official statement kahapon na i-vlog ko na. Ito ngayon ang official statement ng National Union of Journalists of the Philippines. So, dalawang grupo na ito ng mga journalist na kumukontra sa I don't know kung anong tawag na move yun. Panic move. Kasi nabubuking sila palagi sa mga hard questions ni Eden Santos eh. Okay, basahin ko lang ha. While acknowledging that formal requests are preferable to demand and outright bans, the National Union of Journalists of the Philippines backs the Malacanang Press Corps on the Presidential Communications Office bid to replace reporters it has cited for breaking protocol and attempting to have an ambush interview with the President. This incident is an opportunity for the palace to look into why reporters would have to resort to ambush interviews in the first place. It may be that they need more information than is given at briefings or in advisories, or that access to the President is often limited to manage press events and sit-down interviews with select journalists. In any case, it would be more productive for the PCO to arrange regular press briefings or conversations with the President instead of trying to replace reporters whose questions and actions it may disagree with. Pinapakita dito na baka may kulang kayo. Kasi nga, kung kulang yung informasyon, talagang reporter, maghanap ng paraan. Naging spokesman ako ng matagal sa Mindanao. Kapitan pa ang aking ranggo hanggang naging full colonel ako. Spokesman pa rin ako sa different levels of command. Talagang ganyan ang mga reporter. Trabaho nila yan eh. Maghanap ng information. Kailangan kumplituhin mo ang information mo. Nakaranas ako, kahit sa quarters ko na, no? Wala na sa opisina. Tinatawagan pa ako ng mga media. Pinapaunlakan ko naman. Sabi ko, pwede ba dito sa bahay na lang? Kasi oras na ng gabi. Sige sir, importante lang, may pahayag ka tungkol. Kasi may mga issues na importante na dapat ang media, meron din silang ilabas na informasyon. Nakita ko, pwede, punta sa quarters ko, gabi na eh. Matutulog na sana ako. Kailangan ko mag-uniforme. Sabi ko, pwede pa pantaas na lang ang isuot ko sa uniforme, huwag na sa pambaba. Hindi na ako mag-complete uniform. Huwag niyo akong kunan, naka-short pala ako, naka-chinilas. Yes sir, pwede. Ganon. Yung experience ko sa mga reporters. So, ayan, naiintindihan ko si Miss, yan, yung talagang lalapit. Kailang doon sa video footage, may napanood akong video footage.
Wala namang lumapit na mga reporters. It was the president na lumapit sa mga reporters. Yun ang post ng ABS-CBN. Footage, however, showed that it was the president who lumapit sa mga reporters. So, ano yung sinasabi nila na Eden Santos breach protocol? Kaya, ang duda, pamamaraan lang nila ito para mawala si Eden Santos sa Palace Beat na palaging nagtatanong ng mga questions na mapapahiya na lang ang Palace Press Briefer dahil wala siyang may sagot. Kaya sige, papadala namin sa inyong address. Mapapahiya sila. Oh, dapat challenge sa inyo yan, PCO, na do your work better. Hindi yung tanggalin nyo yung reporter para hindi na kayo mabuking. Wala. Oh, si Senator Marcoleta, sabi niya, huwag nyo kaming diktahan. Kami ang masunod kung sino namin ang ilalagay namin dyan. Yun. Oh. Net 25 kaya yan. Hindi ninyo. So, kailangan ng mamamayang Pilipino si Miss Eden Santos. Hindi. Kung akong tatanungin nyo, dapat manatili dyan si Miss Eden Santos. Huwag nyong tanggalin. Gawin nyo lang ng maigi, mag-prepare kayo. Huwag kayong harap sa media na hindi kayo preparado. Kaya kayo nabubuking. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments, ha. Giovanni Indino, lupit talaga ng Malacanang. Open daw sila sa criticism. Pero, anyari? Di nyo kaya sagutin mga tanong niya. Kaya ang tanggalin na lang siya. Anyari? Sa Malacanang, pamamahayag. Malu Istera, mabuhay ka, Ma'am Eden Santos. Ching Teong, yan ang tama, yan ang tunay na journalist. May paninindigan, walang kinikilingan. Basta sa totoo lang, bless you, Eden Santos. Yun. Kit Al Jared, palpak moves na naman si Auntie Claire. Halatang utak diktadorya. Gusto nila hawak lahat ng tao at pag-iisip ng taong bayan. Okay. So, salamat National Union of Journalists in the Philippines. Salamat sa Malacanang Press Corps. Kasama nyo ang taong bayan. Pagtulungan natin na manatili si Eden Santos sa Palace Beat. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel nito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang hinahanglan. Salamat po. Nga 10 years na ning among balay. Oo. Ang akong anak dayon duha na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bago pa mo nakaatop og bago. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo naman ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. Di gid mi makapalit og bago nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day ka buok imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Oo, tanan na sila ga eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oo, sige, salamat pud kayo. Oo.
nindot na gid kayo nga tan-awon ug salamat kayo sa Ginoo ug sa nagtabang ani labi na sa nag-sponsor. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribo nga tanan. Salamat.